Samahan niyo naman po ako ngayon, manalangin. May purple kasi simula. Sabi yung gusto nila ng selfie. Okay lang. Sarap na. Pasakay. Pasakay. Nag-iinit dito. Pray na. Papuri sa iyo, Panginoon, sa araw na to. Nandito po kami lahat. Salamat po, unang-una, sa buhay na inyong pahiram sa amin. Salamat po sa kaligtasan at nakarating po kami lahat ngayon sa iyong panambahan. Salamat po at nakapagpuri po kami at nakapag-awitan sa iyong Panginoon. Salamat din po sa lahat po ng biyayang inyong binibigay sa amin sa araw-araw. Salamat po sa pag-iingat, pag-aalaga, pag-agabay. Sa pagpapanatili po sa aming ligtas at malayo po sa anumang kapahamakan. Sa aming mabuting kalusugan at nandito po kami lahat para wala po kang maidakila na hindi makarating. Salamat po sa pakikinig sa aming mga panalangin at mga kahilingan, Panginoon, sa pagpapatawad sa aming mga pagkakasala. Sadya man po o hindi, sa mga sabi namin hindi maganda, naiisip at nagagawa, Panginoon. Maraming salamat sa lahat po ng kabutihan niyo na nagagawa sa amin sa araw-araw. Patawad po, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang aming bahay panambahan. Nawa po ay manatili po itong ligtas, nakatayo at ligtas po sa anumang kapahamakan at sakuna. Tinataas ko rin po sa inyo ang aming mga kapatid na wala ngayon dito. Kayo po ang nakakaalam ng dahilan kung bakit. Sana po sa susunod na linggo ay makasama po namin sila dito. Tinataas ko po sa inyo ang aming kapatid na si Kim, na kahit wala po siya dito, alam po namin na nag-worship po siya sa iyo, Panginoon. Naway gabayan niyo po siya, Panginoon, hanggang sa siya ay makapanganak noon. At maging healthy po sila dalawa ng kanyang baby. Pati na rin po si Sister Isel sa kanyang pagbubuntis, naway mairaos niya rin po ito at mapagtagumpayan, Panginoon, hanggang sa buwan ng kanyang panganakan. Kayo na po ang bahalang mag-guide sa kanila. Pati na rin po sa mga kapatid ko nandito, salamat at kasama ko po sila. Sana po ay panatilihin niyo po kaming ligtas at nasa mabuting kalagayan. Sana din po ay lagi po kaming pag-alab sa inyo, Panginoon, na magpurit magpasalamat. At naway lagi po kaming mauhaw sa inyong mga salita, Panginoon. Tinataas ko rin po sa inyo ang aming mga pastor, si Pastor Sarandi at si Pastor Avi. Naway malusog po din ang kanilang mga pangangatawan. Ilayo niyo po sila sa anumang napahamakan, karamdaman, Panginoon. Naway manatili pong malakas ang kanilang pananampalataya sa inyo upang maigad po nila kami sa aming mga patutunguhan at sa tamang landas patungo sa inyo, Panginoon. Ito lamang po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para lungkot na lungkot po kayo. Amen. Pagkama natin sila ng buhay. Purihin po ang Diyos sa bawat isa na nakakatuwa ang banal ba talaga. Dahil nabasag niyo po ang puso ko sa ating praise and worship. Amen. So ito po yung pagkilos ng banal na Espiritu. Amen. Amen. So ako'y naniniwala na yung mararanasan natin sa buhay ay mga biglaan lamang po yan sa paggalaw ng banal na Espiritu. Hindi natin ginusto, pero yun ang gusto ng Panginoon. Kasi meron siyang gustong ipabatid sa bawat isa. Amen po ba ito? Church? Amen. Amen. So sa mga tatay naman, so marami ng greetings na tinanggap natin. Ang kulang na lang yung ititreat tayo. Glory to God. So purihin ng Diyos na buhay. Dahil sa araw ng mga tatay ngayon, ang pag-usapan po natin ay hindi puro sa tatay, kundi sa general na lang. Mula sa tatay, sa nanay, at sa mga anak. Okay ba yun? Amen. Okay, so okay na po kapatid? Okay, paano ba tayong tumayo para po basahin natin yung text 2? Kawikaan 3, tama po yan? Proverbs chapter 3, verse 11 to 12. Ito po ang sabi, aking anak, ang salay ni Yahweh ay huwag maliitin. Kung ikaw inutuwid, huwag mabarawot man din. Pagkat ng kaanyay, itinutupak ang daan, at ang anak na minamahal, sinasaway na magulang. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hindi tayo manalangin. Amang banal, napakapalad po namin bilang yung mga anak dahil ang salita mo'y buhay, nagtuturo at nagpapaalala
sa bawat isa sa amin bilang iyong mga anak. Lord, I pray na turuan mo kami sa mga paraan na nais mo na aming matutunan upang ma-apply po namin sa aming araw-araw na pamumuhay at maging huwaran kaming mga anak mo, O Diyos, at magamit sa paglago at paglawak ng iyong ministeryo. Lord, I pray for the leading of the Holy Spirit na siyang mangusap sa bawat isa. Gamitin mo lamang ako bilang daluyan ng iyong pagpapalang espiritual sa bawat mga anak mo at lingkod mo na nandito ngayon. Salamat, Lord, sa iyong pagsama at pagkilos. Sa iyong po binabalik ang mataas na papuri. Parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng makinig ng Word of God ay magsabi ng Amen. 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 Panapakan natin muli si Lord. Hallelujah. Tayo po'y makaupo na. Purihin po ang Diyos sa bawat isa sa atin. So, salamat sa mga testimony ng bawat isa. Nakaka-encourage sa buhay po ni Kuya Jake. Nakarating nila pala ng China. Amen. Kami nakakarating pa lang kami ng Jerusalem. Sino nakarating ng Jerusalem? Jerusalem? Ano? Ako? Ako? Jerusalem Street. Jerusalem, BM Paranaque. Hindi kayo nagbabasa ng Bible pag hindi kayo nakakarating ng Jerusalem. Diba? Diba? Pag kayo po yung nagbabasa ng Bible, napunta na po natin yung Syria, Jerusalem, Jordan, ito pa. Ang dami natin mga lugar natin po napupuntahan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay, so salamat kay Kuya Jack. Amen? Sino bang gusto mo muna ng ibang bansa dyan? Ako, marami nag-desire. Ako, marami sa akin gustong makapunta ng ibang bansa. Pero ayoko talaga, iwan ko lang. Depende siguro sa heart mo, Kuya Jack. Kasi ako mahina ko sa lamig. Kaya alam naman natin na ibang bansa kahit mainit. Malamig pa rin, ano? Di ba? China ba? Iba ba yung klima ng China? Medyo malaki. Sa Pilipinas. Ang Korea kasi, parang kahit, di ba pag mainit, malamig pa rin, tama ba? Season, tag-init sa kanila. Pa rin sa season. Ay, gano'n. Dapat pala summer tayo pumunta. Okay, purihin ng Diyos na buhay. So, pag-uusapan mo natin ngayon tungkol po sa pagtutuwid. Amen? Nandiyan na ba kayo mga kapatid? Amen! Willing ba tayo magpatuwid? Amen. Okay, so maraming tao na nakaranas ng pagtutuwid ngunit hindi po sila natutuwa. Tama mo ba? Ang dami na, lalo yung mga anak natin, pag tayo po ay pinagsabihan, dinidisiplina, tinuturuan, ayaw. Diba? Isa nagtatampo, nagdadabog, masama ang loob. Meron mga ganun tao. Diba? So ganun pa man, meron din mga tao na kapag tinutuwid, tinatanggap po nila ito dahil alam nila para ito sa kanilang ikakabuti. Diba? So dapat ganun tayo, mga anak ng Diyos. Diba? Tayo mga anak ng Diyos, pamilya ng Diyos, dapat tayo ay tanggapin ano man yung mga bagay na pagtuturo at pagtutuwid sa bawat isa. Ito may masakit, diba? Ito may hindi masakit, pero mainam na tanggapin dahil para po ito sa atin. Okay? So yung text po natin kung binasa kanina sa Proverbs chapter 3 verse 11 to 12, ito po ay naka-address para po sa mga anak ng Diyos, sa pamilya ng Diyos. Amen? Kung atin po ito ngayon, yung mga word na yun, talagang nandun yung pagpapaalala. So tayong lahat bilang mga anak o pamilya ng ating Diyos na buhay, dapat tayo'y makikinig sa salitang ito. Amen? Tayo pinaniwala na tayo lahat ay mga anak ng Diyos. Amen. At willing makinig ng kanyang mga pagtutuwid. Parang ayaw. Amin ba tayo doon? Amen. Praise the Lord. Parang ayaw naman tumanggap ng pagtutuwid. So pag-usapan natin ngayon ay ang pagtutuwid ng Diyos sa kanyang pamilya. Tagalog na Tagalog tayo, ano? So, ito po yung gasto natin tunghayan. So, kung isa tayo sa mga anak ng Diyos, ay nararapat na tayo po ay kanyang itinutuwid. Tama ba, church? Kasi kung kinikilala mo ang iyong sarili bilang anak ng Diyos o pamilya ng Diyos, kailangan tayo ay dumanas sa pagtutuwid ng ating magulang. Diba? Sabi ng Bible, tayo mga anak ng Diyos. So siya yung ating ama sa espiritual. So dapat din po tayo ay makakaranas talaga ng pagtuturo at pagtutuwid
sa bawat isa sa atin. Kaya dapat tayo na habang tinutuwid ng Diyos, ay hindi dapat tayo nagrereklamo. Amen? Dahil ito yung pagtuturo. Hindi dapat tayo magreklamo kung tayo tinuturuan o pinalalahanan dahil ito'y para ito sa atin. Wala naman sigurong pagdidisiplina o pagtutuwid para sa kapapahamak natin. Tama? Kundi ikatututo natin ito. At ikatutuwid ng ating pamumuhay sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Tatlong bagay ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon regarding po doon kung paano tinutuwid ng Diyos ang kanyang pamilya. So, unang-una dapat makita dito kung paano tayo naging pamilya ng Diyos at bakit nga pala tayo tinutuwid ng ating Panginoon. The first thing na gusto nating matutunan is one, paano tayo makapasok o ang tao sa pamilya ng Diyos. Dapat natin maintindihan nun yung word na to. Kasi napakadaling isipin na we are God's family. Amen? We are God's children. Pero paano nga tayo nakapasok bilang isa sa pamilya ng Diyos? Kasi dito marami pa rin bago, nakikita ko. Although lumalago ang banaba, pabago ng pabago ang tao, I think much later, maintindihan natin kung paano tayo nakapasok doon sa pamilya ng Diyos. Unang-una na dapat natin makita, hindi po natural na tayo po ay lehitimong mga anak ng Diyos. Alam ba natin yon? Okay? So maliwanag po yon sa Genesis chapter 1 verse 26 na ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Diba? So maliwanag po na ang tao pala noong unang panahon nilikha. Iba yung word na anak. Magkaiba po yon. So nilikha ang tao ayon sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin ang tao noon na nilikha ng Diyos ay katulad din ng Diyos. Ayon, diba? Ayon sa kanyang wangis. Pag sinabing wangis, kaparihas. Diba? Kung siya kamukha. Pero ang tinutugon mo ng Bible kung bakit tayo naging kawangis ang Diyos, kung ano ang Diyos, ganun din po yung tao. Ang Diyos meron siyang eternal life. Amen? So ang tao before, mayroon siyang eternal life. Ang Diyos meron siyang peace and happiness. So ang tao noon, mayroon din siyang kaligayahan at namuhay sa kapayapaan. Di ba? So ganun po yung tao na nilikha ng Diyos. Wala po siyang iniisip na problema. Okay? Wala siyang iniisip na problema. Kaya hindi tayo anak. Noon nilikha pa. But ang tao ay nagkasala. Kaya dahil po sa pagkasala ng Diyos, kaya tayo hindi natural na anak ng Diyos dahil tayo po ay makasalanan. Amen, church? Pag makasalanan ka, hindi ka pwede magiging anak ng Diyos. Ang Diyos ay banal. Sabi po na Roma 3:23. Diba? Maliwanag. Alam natin yun kasi ayun, nagmamahaya na tayo. Diba? Lahat ay makasalanan. At sabi pa dyan, tayo ay kaaway ng Diyos. Sa Romans chapter 5 verse 1. Praise the Lord. Praise. Glory, glory. Praise. Okay na. So sa Romans chapter 5 verse 10, tayo po ay kaaway ng Diyos. Kaya hindi tayo pwede magiging mga anak ng Diyos. Amen? Kasi kaaway tayo. Pero dahil po sa pag-ibig ng ating Diyos, ito po yung susi kung bakit ang tao nakapanumbalik sa Diyos. Amen, church? Dahil sa kanyang pag-ibig, paano pinapakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin? Sabi po dito, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Imagine, church, bago tayo naging pamilya ng Diyos, mayroong nagbuwis ng buhay. Buhay ang kapalit para tayo naging pamilya ng Diyos. At ang sabi pa diyan, pangalawa, tayo'y pinagkasundo sa Diyos
dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tama ang Bible na si Jesus ang ating mediator. At dahil kay Jesus, nagkasundo na ngayon ang Diyos at saka ang tao. Kaya nagiging kapamilya tayo ng Diyos. Paliwanag sa sinasabi ng Romans chapter 5 verse 8. Romans 5 verse 8, ngunit ipinagdama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ito yung past. Amen? Ngayon nasa present na tayo. Ito say na tayo po ay pinatawad na. At bilang pinatawad na ng ating Panginoon, tayo na ngayon ay pamilya ng Diyos. Agree ba tayo, church? So, ang sabi kanina, paano tayo makapasok bilang pamilya ng ating Panginoon? Unang-una, dahil sa ating pananalig kay Kristo. Isipin niyo po yung grace ng Lord, church. Ang basihan lang kung paano tayo naging pamilya ng Diyos, kailangan lang tayo manalig at tumanggap kay Jesus. John chapter 1, verse 12 to 13. Tingnan natin dyan chapter 1, verse 12 to 13. Meron yan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos. So dito po yung nagsimula. Tama, church? Amen. Yung right, yung karapatan para tayo naging pamilya ng ating Diyos na buhay. At ang sabi sa verse 12, 13 muna tayo. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pitan ng laman o sa kagawa ng tao, ang pagiging anak nila ay galing sa Diyos. Diba? Kaya pala mga kapatid, ayon sa salita ng Diyos, ang pagiging anak natin ay si Lord mismo ang siyang may gawa. Amen? Kaya tinatawag kayo mga born again. Kaya tayo ipinanganak na muli. John 3 verse 3. Natin John 3. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kaya church, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, si Lord ang naghahari sa buhay mo dahil isa ka sa pamilya ng Panginoong Diyos na buhay. Amen? So napakaganda ang kalagayan natin kung paano tayo nagiging pamilya ng ating Diyos na buhay. Ang problema lang o ang nakita lang natin may nagsakripisyo para tayo maging pamilya ng Diyos. Amen, church? Kaya nga yung buhay ninyo kung bakit kayo humahayo, yung buhay ninyo kung bakit kayo nag-share ng gospel, dahil gusto nyo ibahagi ang kaligtasan sa iba. Amen, church? Dahil tumanggap tayo ng libre, dapat din tayo magbigay ng libre. Diba? Isipin yung ating mga pagpapagal, yung inyong mga panalangin, yung inyong pag-aambag-ambag, hindi yun para sa sarili nating kapakanan, kundi binabalik lang natin ito, yung kabutihan ng Diyos sa atin. Na dapat ma-share din po natin ang kaligtasan para sa iba. At ako'y natutuwa na nakikita natin yung improvement. Na halos ewan sa man, nandito ako may mga bagong mukha, ako nakikita. Dahil po sa inyong mga panalangin at pagkatyaga para maibahagi ang mabuting balita. Ganon dapat tayo. Amen? Ang gusto natin, punuin natin ang langit. Ano ba kayo mga kapatid? Yes. Parang hindi mapuno ang langit. Amen? Pero, di ba? Ang purpose na rin mapuno ang langit. Di ba? Kailangan tayo magtutulungan bilang mga anak ng Diyos, pamilya ng Diyos. Kailangan natin humayo para mapuno ang langit. Pero hindi mapupuno ang langit. Maluwang pa sa atin. Imagine sabi ng Bible, John 14, verse 2, mansion. Mansion yung ating pong tahanan. Diba? Maraming silid. Hindi talaga masikip. Ganon kaluwang po ang tirahan po natin. The second one, kaya yung pangalawa, bakit dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak? Parang question to. Tingnan niyo yung verse. Sabi ko sa verse 11. Verse 11, sabi niya, aking anak,
ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin. Kung ikaw ay tinutuwid, huwag mababagot man din. Ako yung ba ito, mga kapatid? Amen. Bakit pag tinutuwid tayo ng salita ng Diyos, parang ayaw na natin mag-church? Diba? Masama ang loob pag natama. Alam niyo po ba, si Pastora, hindi naman niya nagpapatama. Kahit kami dito, hindi naman namin alam yung mga naranasan niyo sa buhay. Tama po ba? Hindi namin alam yung mga pag-uugali ng bawat isa. Ang amin ang tinuturo ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos nagtutuwid sa ating mga pag-uugali. At pag tinanggap natin to, dapat tayo ay magpasalamat. Diba sabi ng Bible, bato-bato sa langit ang tamaan? Nagkakanik, praise the Lord, hallelujah. Eh pag natamaan ka, amen! Amen! Ganun agad. Kasi may breakthrough yun sa buhay natin. Ibig sabihin, willing kang magbago. Willing kang magpatuloy. Okay? So maliwanag po dyan na huwag tayong magagalit pag habang tayo ay tinutuwid ng ating Panginoon. Kung habang tayo pala tinutuwid ng ating Panginoon ay dapat palang aasahan natin dapat aasahan natin ang mga anak ng Diyos ang pagdisiplina upang siya ay matuto. Tama? Kaya pag ikaw ay anak sa isang pamilya, ini-expect mo na mayroon talagang palo galing kay tatay mo. Tama ba, church? Pero pag pinapalo ka, ibig sabihin mahal ka noon. Pag pinapalo ka, tinutuwid ka. Okay? So dapat natin tanggapin yun dahil ang gusto ng magulang, ang kanyang anak ay matututo sa mga bagay na angkop. Tama ba, church? Pero ngayon, ano nangyari? Mas matapang yata mga bata ngayon sa magulang. Pero hoping naman, magkaroon tayo ng pagbabago. Okay? Meron tayo ng pagbabago sa ating mga buhay. Pangalawa, sabi pa dyan, dahil ang pagdisiplina ay nagpapatunay na tayo'y bahagi ng pamilya ng Diyos. Diba? Napakaganda. Kaya pala, dinidisiplina tayo ng Diyos dahil pamilya ka niya. Anak ka niya. Diba? Wala naman sigurong magulang na paluin yung hindi niya anak. Tama, church? Pero mapalad ng Panginoon, mapalad tayo. Dahil mabait ang Diyos. Bakit? Pinapaulan ng Diyos para sa mabuti at masama. Diba? Ganun kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Pero yung kanyang anak at inuturing niyang anak ay kanya pong tinutuwid ito. Okay? Ano pa sa pangalawa? Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, kaya ang kanyang pamilya ay nasa ilalim ng kanyang pagdidisiplina. Amen? Sino dito yung magulang sa bahay mayroong mga rules and regulation? Diba? Dati may nakikita ko sa bahay, pag pumapasok ako, pag nahumahayo ako, nakalagay. Pag umaga, ang maghuhuga si ate. Pag tanghali, ang maghuhuga si kuya. Pag gabi, ang maghuhuga sa plato, si bunso. May mga rules and regulation tayo, dapat umuwi ka ng alas 8 ng gabi. Hindi alas 8 ng umaga. Diba? So ganun yung mga pamantayan natin sa bahay. Dapat pagising sa umaga, maglinis agad ng bahay. Tama? Pero ang gising natin, alas 9, alas 10, alas 11. Wala naman yung mga rules and regulation sa bahay. Nauna na yung cellphone. Noong unang panahon po namin, alas 4 kailangan gising ka na. Ganon kalupit yung mga magulang namin noon. Pagising namin yun, magbubunot na agad. Buti nga hindi uso dito yung pagbubunot, di ba? Sa province, nagbubunot. Pero ba doon ngayon? Diba, magbubunot na kami ng sahig yan. Imagine, araw-araw namin ginagawa yan. Pagising sa umaga, magbubunot, tapos magbunot, magsaing. Diba? Tapos magsaing, makigib ng tubig. Samantalang dito, iikot ka na lang, may tubig na. Noong unang panahon, iigibin mo pa ang tubig sa balon. Diba? Kaya napakapalad natin mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Kaya makikita natin na talagang ang pamilya ng Diyos ay kanyang dinidisiplina. Kaya dito makikita na bakit tayo nakaranas ng iba't ibang problema sa buhay. Okay? Kaya tayo nakakaranas ng mga problema sa buhay. Bakit? Dahil po ito'y proseso para matuwid tayo sa ating mga pagkakamali. Amen? Tapik. At ang sabi pa dyan, ang problema ay pagpapaalala sa ating mga pagkakamali upang tayo ay matuto. Hello? Kaya pala may problema na dumating minsan sa buhay po natin.
At nag-remind lang naman ito sa bawat isa. Okay? Dahil kung gusto Lord, tinuturuan po tayo. Tingnan natin yung verse ng Romans. Tingnan niyo mga kapatid, itong verse na to. Alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikakabuti. Sapagkat sa simula mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang nasa Kanya. Ang mga ito itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon panganay natin siya. Ano napansin niyo sa unang verse? Okay, balikan natin. Alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Pag sinabi mo diyang lahat ng bagay, sa ayaw mo natin sa hindi, mabuti man o masama, ma-experience natin yun. May problema man o wala, ma-experience natin yun. Lahat ng bagay, di ba? Ibig sabihin lahat na naranasan mo sa buhay, hindi ka rin nag-iisa. Dahil kasama mo ang Diyos. At lahat na naranasan mo sa buhay, hindi ka nag-iisa dahil ang Diyos ay kasama mo. Anong reason ng Lord kung bakit tayo nakakaranas ng problema? Sabi dyan, sa kanilang Bakit madalas or minsan naka-experience tayo na walang tayo ng pera? Kulang sa budget. Diba? Para matuto. Para lumapit sa Panginoon. Lumipindi sa Diyos. Hindi lumipindi sa trabaho. Hello, di ba? Bakit makaranas tayo madalas? Wala tayong pambayad sa ating mga bayarin. Ito'y pagpapaalala sa atin ng Diyos na hindi ka nag-iisa. Kailangan gusto ng Lord matuto tayo sa mga bagay na na-experience natin sa buhay. Naloko na ba kayo? Sino naloko na dito? Diba maraming basis na? Amen? Ako, maraming basis na. Pero nag-learn na ba tayo? Yes. Diba? Pero kahapon, hindi ko matiis talaga. Oo, hindi ko matiis talaga ang tao kasi parang ba nag-aawa yung espiritu mo at saka yung kasi nasa Panginoon ka eh. May pumunta sa akin na isang bata, yung anak niya nasa ospital. Tapos parang mayroon siya pinapatago. Talagang sabi niya, kasi yung anak ko ilalabas ko na sa ospital. Ano, bakit? Mali yata yung pinuntahan mo. Di ba dapat punta ka sa DSWD? Or punta ka sa, ano ba yung sa, may suwa, malasakit. Ang problema, wala na siya birth certificate. Ano pala, may mga kabataan ngayon na nag-aasawa na walang birth certificate. Hindi ka pala pwede humingi ng tulong sa gobyerno. Hindi pa alam kung gaano katotoo. Yes, Imagine? Pang-filing kasi nila yun. Filing. Ay, ibig sabihin, kahit sa barangay, kailangan tayo ng birth? Identity kasi yun eh. Ngayon ko lang nalaman yung, ha? Hindi ka makakainin. Wala kang birth. Tapos yung oras pa hanggang 4 lang. Kailangan hanggang 4, mabayaran niya yung bill. At pag hindi niya mabayaran, additional naman, tama ba yun? Additional naman. Iniiwasan nila, Pastor, maloko din ang gobyerno. Kasi pwedeng gawin sa kung anong modus na. Nagamitin. Ganun siya kahigpit na ngayon. Siguro, natuto na rin ang gobyerno. So, dapat tayo mag-learn doon. Sabi ko, Lord, parang ang hirap magbitaw kasi unang-una may utang pa sa akin at nilimot na rin. Pero pag Kristiyano ka, parang hindi mo talaga matiis siguro. Sabi ko, Lord, ano na lang, parang tulong mo na lang. Pagbayad mo, hindi. Kasi parang yung mukha niya, naramdaman mo talaga yung bigat. Kailangan niya ng 1,500 ako. Hindi natin masabi. Ganun to. 1.5 na naman yung kailangan niya. Diba? 1.5, sabi ko, okay lang to Lord, gawin ko na lang ito parang tanim. Diba? Kung bayaran mo, hindi. Wala kang magagawa kasi minsan, hindi naman mahirap siguro, hindi pa lang ang tamang word doon. Pag Christian ka, parang hindi talaga natin matiis. Ikaw, yung damdamin mo parang kinukurot. Yes. Oo, kasi parang iniisip ko, kung ako ito, tapos hindi ka lumapit ka, tapos hindi ka bibigyan, parang ang sakit kaya. Isa na naman hindi manluloko. Sa bagay, hindi naman siguro manluloko yun kasi kapitbahay ko lang naman din. Diba? So sabi ko, sige na Lord, bahala na po kayo. Basta ang akin lang, maging yung conscience ko, maging malinis. Ayaw kasi na
Pagalitan ako ng Lord, baka mamaya, mas lalo pang lula ako pang sisihin. So ganun tayo yung pala ang Panginoon kaya dito, pagtuturo sa atin yon. Diba? Para ito sa atin ikakabuti. Anuman ang nangyayari sa buhay mo, tandaan mo, para sa ikabubuti mo. Either mabuti man yan or masama. Dahil ang gusto ng Lord, maging tulad tayo ng kanyang anak. Amen? Yes. Diba? Nakakatuwa yun? Dahil pag tayo po'y naging anak ng ating Panginoon Diyos, ganoon din po tayo bilang pamilya ng Diyos, si Christ, anong ginawa ni Christ? Napaka-humble niya. Tama ba? Ganon si Kristo dapat ang mga anak ng Diyos lagi lang ng pakumbaba. Okay? Kung lukuhin naman niya ako, di naman ako maluko, di ba? Sinaloko yung sarili niya. Eh paano pagdating ng panahon, pag nangailangan na naman siya? Tama po mga kapatid? Kaya tayo mag-learn. Pangatlo, the last. Okay, last na po tayo. Anong ka nakakalugod sa Diyos na gagawin ng kanyang mga anak? Sumunod. O, di ba? Ano kayong gagawin natin para malugod si Lord? Tingnan natin yung verse. Pagkat ang mahal niya ay itinutubak ng daan at ang anak na minamahal ay sinasaway ng magulang. Tama po ba? Yes. Talaga maliwanag, di ba? Pag mahal tayo ng Diyos, dapat tayo kanyang tinutuwid. Kaya ang sabi ng letter B, ang Diyos ay nalulugod sa ating masunuring pagtugon sa kanyang pagmamahal. Tama, church? Yes. Paano ba tayo minahal ng Lord? Paano? Di ba? Tinutuwid tayo, di ba? Hello, di ba? Bakit mo dinisiplina yung anak mo? Di ba mahal mo siya? Sabi ko sa inyo, sabi ko nung Sunday, kami mga tatay, kahit ang aming mga panalita matitigas at masasakit, pero hindi nyo alam sa puso namin, mahal namin. Totoo yun mga anak. Yung pagmamahal ng isang ama, hindi po masusuklian. Meron lang kasi kaming pride. Tama mga tatay? Meron tayong pride parang hindi natin pinapakita yung humbleness. Gusto natin makita maging strong bilang tatay na dapat bow ka sa tatay. Paghala. Ayaw namin mga tatay, pero totoo, ang puso namin nadudurog. Lalo pag kayo nasasaktan, pupunta na lang kami sa kwarto, doon kami umiiyak. Totoo. Hindi namin pinapakita sa inyo. Yun magmahal ang tatay. Hindi kakaiba kasi yung pagmamahal ng nanay. Talagang pinapakita talaga sa inyo yun. Diba? Umiiyak, tapos nagpapaliwanag. Diba? Yung misis ko talaga nakikita ko paano siya umiyak sa anak kong bunso. Kasi yung bunso namin, naunahan pa yung aking mga dalaga. Diba? Nauna na in love. Nauna na in love siya. Oo. Siyempre, tapos marami na pala nakikita kung saan saan napupunta kasama yung lalaki. Tapos, siguro, in a perfect time, nakita ni Grace. Sabay ko rin nakita. O, di ba? So, nakapaliwanagan. Alam mo mga bata, pag may gusto talaga, ang galing na nila sumagot. Ano pa lang siya? Grade 11 ba tawag doon? After ng high school, ano ba yun? Senior pa, no? So, mula high school, doon nag-start sa grade 6 pa yun, tama? Nakalimutan ko na. Ay, high school, sorry! Ano ba tawag yun? Oh, high school, di ba? After doon nagsimula na, tapos nung nag-graduate siya, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Tapos dumating na sa point na talagang iniiyakan na siya ng misis ko. Kasi ang heart namin, ang hangad namin, makapagtapos. Diba? Hindi naman, may love ka, okay lang yun. Huwag mo lang kayong lumalayo. Diba? I think, pumunta sa bahay. Kung gusto mong ligaw. Diba? Yung ba tama? Diba mga nanay? Diba? Kung alam natin gusto ligawan, ay papuntahin sa bahay. Okay? Hindi mo mahilang. So, ganun yung parents. Ano ba? Dapat pumunta sa bahay. At magpakilala. Kasi pag lumakay ng bato, di ba usapan na yun? Roland daw. Glory to God. Hallelujah. Okay? So, yun yung gusto natin makita mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Diba? Na dapat ganun yung heart ng nanay. Pinapakita nila
kung gaano kanila kamahal. Okay, kaya nga dito po, diba sabi nga din, natutuwa ang Diyos kapag, saan naman tayo? Natutuwa ang Diyos kapag natuto tayo sa Kanya. Amen. Amen? Amen. At pag nakita mo yung anak mo na talagang pinamuhay yung tama, abay, sino natuwa mo na? Magulang mo na. Diba? Nakakatuwa kaya, pagkapos nakita mo yung anak mo nakapagtapos, tapos nakapagtrabaho, tapos binibigyan ka tuwing sweldo. Ama, nakakatuwa kaya yun. Parang ayaw nyo mag-agree mo. Siguro hindi kayo nagbibigay. Ikaw, natatawa ko sa'yo, binigyan mo lang si mama mo, ha? Dapat tuwing linggo, swing sweldo ma para sa'yo, pang-riban ba? O, pwede ba yun? Totoo naman talaga kasi Pinawi, pastor, pag Shopee pala. yung naman, alam mo kasi pag nakita mo yung mama mo maganda, aba proud ka. Tama ba, church? Amen. Pero yung makita mo yung mama mo, walang supply, walang... Wawa. Sino nga ba doon? Kasi ikaw na anak. Di ba? Salamat tayo. Ibig naman natin yung parents natin. Esther, pastor. Lalo si tatay ngayon, oh. Araw ng tatay ngayon, bagong sweldo may kahapon. Bukas naman ngayon ng mga restaurant, di ba? Kahit panggilit lang eh. Panggilit lang. Pwede niya, oh. Panggilit lang. Sige, tingnan na sa papa. Ay, panggilit, 1,000. Agad. Nakakatuwa sa anak na mayroong concern sa parents. Tama ba? Amen. Andre ba to? Andre ba pa na to? Andre, ano ba? Anak, ano? Tama ba? Sana tamaan. Praise the Lord, hallelujah. The last, yung last. Matigas. Okay, ang Diyos ay nalulugas yung bata ni Jay. At ay nagbubunga ng mga bata ni Jay. Amen. Wala lang po din. Hello, di ba? Nakakatuwa talaga sa buhay ng Kristiyano na pag nakita yung buhay natin at ang sarap lumakad na mayroong buhay na matuwid. Okay? Conclusion na tayo. Okay? Ito pa yung una. Paano tayo makapasok? Paano makapasok ang tao sa pamilya ng Diyos? Kapatid, hindi biro. Buhay ang ginugol para tayo makalapit muli sa Diyos. Amen? Kaya yung pagpapagal natin, kulang pa yan sa ginawa ni Jesus sa cross. Tama ba, Pastora? Marami bang sumasama sa ayo? Amen. Yung kung nainit ang kayo humayo, mas mainit na pinako si Jesus sa cross. At yung panahon na yun. At alam niyo po ba kung mayroon kayong madala at makita niyo sa church yung nasira ninyo, ang dala hindi kayang mababayaran. Tama ba, church? Amen. Ako pala, kung kanina nga, dinurong yung puso ko talaga iyak na iyak ko nung una pala, kaso lang nakakabitin. Ano yung pastora nakakabitin para na si Pastor Juan? Yung una pala yung move ng Holy Spirit, yung sa tunog kasi nung pagtunog pa lang, parang mayroon agad flowing ng power. Kaya talagang naglubo ako sa tunog pa lang, tapos sama ng kanta, nakatouch. Talagang nakakabitin. Nakakabitin. Okay? So yung next, sabi dyan, bakit dinisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak? Simple, gusto natin matuwa. Pumunta rito para mapogi. Tama, church? At the last, ano ang nakalugod sa Diyos ang gawin ng kanyang mga anak? Pagsunod yung kanyang mga utos. At challenge ko sa inyo, church, dapat mo ikatutuwa kapag ikaw ay didisiplina dahil para ito sa sarili mo. Amen. Tama ba? Amen. Kaya dapat tayo matuwa. Salamat sa inyong mga pagtutulong. Amen? Dapat ganito, Pastor, mamaya kung okay lang, dapat magulang patayuan dito tapos yung anak magsalita. Yes. Diba pwede yun? Para ma-appreciate natin kung paano si tatay naging tatay sa'yo. Sabay niyo ako yung tatay. Sabay niyo ako. Okay naman, wala namang problema yun, okay? Sige po tayo lahat, ay tumayo para po sa panalangin. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Father God, muli kami lumalapit sa iyo at nagpapasalamat. Ama, salamat po sa mga salita mo na patuloy na papaalala, nagtutuwid po sa aming bilang iyong mga anak. Salamat, Lord God, dahil gusto mo kami madisiplina upang mamuhay kami ng tapat at matuwid sa iyong paningin. Masakit man, pero dapat namin tanggapin dahil ito'y para sa ikabubuti namin. Patuloy ka mangusap, patuloy ka magpahayag, at patuloy ka magtuturo sa bawat isa
upang sa panahon ng taktang panahon ay magamit din po kami bilang buhay ng patotoo para po sa mga tao na amin pong mga kasalungan. Salamat Ama sa mensahe mo. I-bless mo kaming lahat upang maging blessing kami sa marami. Kaya may samang panalangin sa pangalan po ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Patungan. Mas pag may bata, dito na. Sampa. Sampahan niya. Di mo na kailangan bumili ng belt. Pangpungan na lang. Tapos siya pa nagsiselfon kayo. Cellphone. Hindi po yun, hindi na, no? Pag nakahiga lang, pag nakahiga ka. Hindi, nakaslanting konti, okay na eh. Nakaslanting na lang. Stand din. Shall not perish but have an everlasting life. Ayan po. Paano po natin siya malirelate sa ating giving? Yung pag-give po ay nagsimula sa ating Diyos Ama. Kaya naman bilang pong kanyang mga anak, dapat gawin din po natin siyang ehemplo kung paano po siya naging generous. Kasi si Lord God ay generous na to the point na ibinigay niya ang kanyang butong na anak para sa ikakaligtas ng buong sanlibutan. Mano naman pong magbigay po tayo sa kanyang bahay panambahan para naman po sa ikaliligtas ng mga kaluluwa at ikalalawak ng iglesia para ma-spread po natin ng mas malawak pa ang kanyang magandang balita. Kaya tayo po ay magbigay. Angkas na nga rin ako. I-apply na ako sa Joyride. Ngayon, sa Joyride ko nga lang, ang text ko ngayon, 10% ng 7,000. Yan, masaya lang. Ito kasi bakit na talaga. Pero ano lang sa puso? Wala lang sa puso. Sabihin ko na lang sa'yo yun naman. Dati walang konti na, pero ngayon, kaya mong bigay. Totoo. Bilang pasalamat na kasi ikaw mo. Para sa kanila lahat. Para sa kanila lahat. Parang di, tsaka tayo mo makinawa mo. Kaya ka na do, sama ka doon. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings. I'm singing, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings. I'm singing. Elbows up, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings. Dancing, elbows up, knees bend, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings. Dancing, elbows up, knees bend, feet apart, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings. Dancing, elbows up, knees bend, feet apart, and making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings. Dancing, elbows up, knees bend, feet apart, and then turn around. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings. Dancing, elbows up, knees bend, feet apart, and then turn around, sit down.
kaya magturo, kaya hingala. Hindi, kasi elementary din. Praise God. Tayo po, i-enhance po natin ang ating mga... Mag-Sunday school sa amin, yan yan eh. Mag-Sunday school. Hallelujah, purihin ka Diyos Ama namin sa langit. Nakilain ang pangalan mo. Luwalhatiin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po'y magtipon-tipon at sa mga biyayang pinagkaloob mo po sa amin, Lord, sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon at kalayaan na makapagbigay para sa iyong bahay panambahan, Lord. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na gamitin niyo po itong mga handog at kamuna ito para po sa ikalala po ng inyong iglesia, para po ma-reach out ang mga kaluluwang dapat ma-reach out, Lord. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, sa puso, Panginoon, buhay ng bawat lingkod niyo, Panginoon. Hipuin niyo po ang puso nila, Lord God, na mas lalo po pong maging generous, Lord, sa pagbibigay sa inyong bahay panambahan. At Lord, patignan niyo po, Panginoon, ang kanilang mga dalangin, ang kanilang mga desires, ang kanilang mga ninanais. Dalangin ko, Panginoon, ikaw lamang nakakaalam nito at ibinibigay ko po sa inyo, Panginoon, ang pagsagot sa kanilang mga dalangin, Lord. Lord, maraming pong salamat. Kinikulay po namin ang inyong biyaya sapagkat sinabi niyo po, Lord God, na kung itay aming susubukin, bubuksan niyo po, Panginoon, ang dulungawan ng kalingadan para po kami po'y biyayaan at sisikli, gumaabaw at walang sukat paglagyan. Lord, maraming pong salamat at ibinabalik po namin sa inyo mataas na papulit pagsambal parangal sa matapos na pangalan ng inyong bugtong